napag-usapan natin ang patungkol sa pag-activate nitong si Dagrawel ng stop time, kung saan ay naka-experience ng despair itong si Ruminas. Pero bago natin simulan itong video na ito, ay i-roll muna natin ang intro. Hello everyone and welcome to my channel, ang inyong source ng Tagalog na Tansura Contents. Sa channel na ito ay pinag-uusapan natin ang mga nangyayari sa may Tansura universe. So without further ado, let's get into the video. Nagka-upload nga pala ng solo leveling contents ang Anime Fan Narrations na owned rin ng Anime Kohai. So kung interested kayong manood ng mga contents ng solo leveling ay pwede nyong i-check yung link sa my description. So desperado na nga itong si Ruminas. Ang pakaramdam niya ngayon ay para daw siyang nai-swallow sa isang bottomless depths of darkness. Even in the suspended world ay pinahungunahan siya ng despair. Napapikit na lang itong si Ruminas nang dahil dito. Tapos nagbato ng isang suntok itong si Dagrawel sa kanya. Walang way itong si Ruminas para sanggain nito kasi ni paggalaw nga lang ay hindi niya naman kaya. At alam naman natin na hindi nag-a-apply ang laws of physics sa may suspended world. At kapag dito ka tinamaan ng atake, kahit na isang atake lang sa'yo ay hindi ka na makakabangon. Kagaya nung ginawang atake nitong si Michael, kina Leon, Zoe at Diablo. Kaya wala talagang pag-asa itong si Ruminas. Pero this time ay merong pumasok sa may isip niya. At pagmulat nitong si Ruminas ay nakita niya itong iniisip niya na nasa may harapan niya mismo. Ito ay walang iba kung hindi itong si Veldora. Itong si Veldora pala ang sumangga sa atake nitong si Dagrawel sa kanya. Then tumawa itong si Veldora dito. Sabi ni Veldora ay nandito na daw siya. For the first time ay nakaramdam itong si Ruminas ng relief dahil alam nitong si Ruminas na kahit na palagi sila nag-aaway nitong lizard na ito ay napaka-reliable nitong kakampi. Katulad daw na hindi nagtatagal ang dilim at dumadating ang liwanag ng sikat ng araw ay hindi rin tumatagal ang despair at dumadating ang pag-asa. Bigla pala nag-leap through time and space itong si Veldora. Deep inside ay umaasa itong si Ruminas na magpapakita nga ito dito at sa panahon na pinakakailangan niya ito ay hindi siya binigo nitong Storm Dragon. Madali nitong si Veldora na na-i-block ang powerful attack nitong si Dagrawel at dito na natapos ang chapter 3 ng volume 20. Ngayon diretso na agad tayo sa may chapter 4 na pinamagatan na The Battle of the Sacred Tree. Punta muna tayo pabalik sa time na hindi pa umaalis si Veldora sa may Tempest at ito ay point of view na uli nitong si Rimuru. Para daw mapigilan ang pagra-rampage nitong si Milim ay nag-perform daw itong si Rimuru ng spatial transportation at nag-teleport siya papunta sa may Old Eurazania region. Itong area daw na ito ay covered in ice and snow na kaya mahirap na daw makakita ngayon ng mga pangyayari dito. Nag-teleport itong si Rimuru dito at naghanap sila ng mga signs na pwede nilang makuha na ng info. Then sumunod sila sa nakita nilang isang straight line. Maingat itong si Rimuru sa ginagawa niya ngayon dito kasi alam niya na supposed to be ay nagkakalash ngayon itong sila Milim at Belside. Pero nagkamali pala itong si Rimuru ng thinking niya na ito kasi by the time na nakita niya itong sila Milim ay biglang nagsalita itong si Feldway na although mas maaga daw na nakarating itong si Rimuru dito compared sa kanyang expectation still ay huli na daw ito. Then binigyan itong si Feldway itong si Milim ng order na gamitin daw nitong si Milim ang kanyang powers para sirain itong Sacred Tree. Hindi lang itong si Milim manaan dito, kundi pati itong si Belside. Kasama silang dalawa nitong si Feldway. Nanibago itong si Rimuru sa itsura ngayon nitong si Feldway kasi kumpara doon sa dati nitong itsura talagang kakaiba na ito ngayon. At iba na rin daw ito ng inire-release na aura. Napaka-overwhelming na daw ngayon ng presence nitong si Feldway to the point na hindi na daw alam nitong si Rimuru kung ngayon may chance pa siya ditong manalo. Pero ang pinaka-pinagtataka nitong si Rimuru bakit biglang nagbibigay na itong si Feldway ng order kay Milim. Pero mas nagulat itong si Rimuru dito nung nakita niya na sumunod itong si Milim sa may ini-order nitong si Milim sa kanya. Sobrang laki daw ng pinagbago ngayon nitong si Milim. Ibang-iba na daw ang itsura nito ngayon compared sa nakita dati nitong si Rimuru. Napaisip na lang itong si Rimuru dito kung ito daw ba talaga ang true form ng Stampede nitong si Milim. At the same time kinilabutan itong si Rimuru sa naramdaman niya na powers nga nito kasi talagang itong si Milim the Destroyer daw na ito ang incarnation of absolute destruction. Talagang nakalapat daw na dito ngayon ang kanyang title na The Destroyer. Pero bakit nga itong si Milim na ganito kalakas sumusunod kay Feldway? Napatanong itong si Rimuru kaya sinagot ito nitong si Shell Sensei. Sabi ni Shell dahil daw ito sa may Regalia Dominion na ability ng ultimate skill na Justice King Michael. Dahil daw dito mukhang nagsucceed itong si Feldway
Feldway sa pagkontrol kay Milim. Nag-iba ang ekspresyon nitong si Rimuru nung narinig niya ito kasi talagang yari daw sila. Ang rampaging Milim nga daw ay isa na malaking problema, lalo na daw ngayon na itong si Milim na ito ay naging utusan nitong si Feldway. Kaya nagsalita uli itong si Shell Sensei na pero mukhang ang kaya lang daw na ibigay na order nitong si Feldway dito ngayon ay mga simple commands lamang. Kasi mukhang hindi daw complete control ang nagawa nitong si Feldway dito. Napaisip na lang itong si Rimuru na mabuti na lang daw at hindi ang ipapatay siya kay Milim ang ibinigay na order ni Feldway. Mukhang hindi natawa itong si Feldway sa naging appearance nitong sila Rimuru dito kasi mukhang meron itong si Feldway na iba pang plano. Kaya wala daw atang balak na makapaglaban ngayon itong si Feldway kasi hindi niya nga man lang pinansin itong si Rimuru at ang destruction ng Sacred Tree ang ini-order niya. Kaya nagsalita uli itong si Shell Sensei na maaaring ang dahilan daw kung bakit hindi pinansin nitong si Feldway itong kanyang master dahil hindi daw siguro flexible ang control nito kay Milim. O kaya naman daw baka yung destruction of the Sacred Tree talaga ang goal nila dito in the first place. Kaya yun ang kanilang priority. Dito naisip nitong si Rimuru na kung hindi flexible ang control ni Feldway kay Milim ibig sabihin daw ba nun hindi kayang bawiin itong si Feldway ang order na naibigay niya. As soon as naibigay niya na ang order maging itong si Feldway wala nang kapangyarihan para pigilan nitong si Milim. Tapos ipinaliwanag nitong si Shell Sensei na kaya daw nagawa nitong si Feldway na makontrol nga itong si Milim dahil daw sa ginawa nitong si Milim na pagra-rampage. Dahil daw doon nawalan nito ng control. Kaya madali ito naging under control nitong Regalia Dominion. At dito na muna natin tatapusin itong video na ito. Kung nagugustuhan mo itong mga videos natin please consider joining the membership para mapanood mo na agad ang mga kasunod na part dahil palaging advance ang ating mga members. Also please consider leaving a like at mag-comment ka na din para ma-boost naman tayo ng algorithm.